susi, eto na nga, talaga namang mapalad tayong makapasok dito sa Santo Niño de Pasion, Quasi Parish, mga kapuso, sa Navotas City. Dito lang po yan sa Metro Manila. Maliban po sa pagninilay, ay matatagpuan din dito ang ilang relic na may kaugnayan nga po sa buhay ni Jesus mula nang siya ay pinanganak, ipako sa krus at sa muling pagkabuhay na kung saan galing pa nga po ng Holy Land at Rome, Italy, itong mga relic na ito. Noong March 6, 2019, dumating po ang mga relikya sa San Roque Cathedral ng Caloocan at saka po inilipat sa San Jose de Navotas Parish na Mother Church ng Santo Niño de Pasion, Quasi Parish. Nagkaroon po ng prosesyon ng mga relikya noong March 9, 2019 mula sa San Jose de Navotas hanggang sa Santo Niño de Pasion, Quasi Parish para ilagak na nga po rito. Ayon sa simbahan, nag-request ang parish priest sa Holy Land at Rome, Italy para permanenteng nakalagak na rito ang mga relic nang sa gayon ay mabisita at masilayan ng mga tao ang sagradong mga bagay na ito na may koneksyon kay Jesucristo. At para mas malaman pa natin ang authenticity ng bawat relic na ito, ay makakasama po natin ang parish priest ng simbahan na ito na si Father James Anthony Del Rosario. Good morning, Father Hello, James. good morning po. Good morning sa'yo. Welcome Father, po dito sa unang-una aming naming parish. tanong sa'yo, gusto naming malaman yung authenticity ng bawat relic na meron po kayo rito. Opo, so isa po sa mga Dito po palatandaan na ang isang relic ay authentic ay meron siyang tinatawag na seal. Kung makikita Seal. nyo po, dito sa isang relic na ito ay meron siyang wax seal na nakalagay at yung stamp po niyan ay kung saang congregation or community ng mga fathers nang galing yung mga relic. For example, ito pong relic dito, galing siya sa Holy Land, kaya po yung seal na nakalagay is yung seal ng mga Franciscan fathers sa custody of the Holy Land sa Israel. Kung sa galing naman po ng Rome, Italy, ano naman po yung kanyang authenticity, Father? Yung seal naman po ng pagaling sa Italy, for example, itong relic ng presepe o ng manger, galing po siya sa mga Augustinian fathers na siyang nagkaloob nito. At ganoon din ang relic of the cross at ang relic ng column of flagellation po natin. Father, gusto na yung malaman, ano po ba yung difference ng relic sa parang replica? Opo. Kapag replica, parang nagre-recreate ka kung gusto mong makita kung ano yung muka nung place na yon, kung saan nangyari yung event ng life ni Jesus, for example. Pero kapag tinawag mong relic, it is a sacred artifact dating from the time kung saan nangyari yun. For example, a very piece of the cross where Jesus Christ was crucified. Oh, saan po yun dito? Nasa gitna po yan natin. Tapos, for example naman, yun naman pong piece noong column of flagellation kung saan naman hinagupit ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, it was there. Kumbaga, para masasabi natin na, sinasabi ng mga relics na to na, nandun ako nung nangyari yung mga yun. I was able to witness that very saving event. Oh, pwede po ba kayo, Father, magkwento lang tungkol dito sa relic ng Manger of the Christ Child? And of course, yung Calvary Hill, yun na lang po yung hindi natin napag-uusapan. Ano naman po yung kahalagahan nila? Kung yung pong Cave of the Nativity, galing siya mismo dun sa cave kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ito naman pong manger is munting piraso siya noong lugar kung saan inilahad ng mahal na inang si Maria, si baby Jesus. Galing. At galing po yan sa mga accounts ng mga early Christians. Okay. Noong- Ayan. So makikita natin, hindi lang actually itong mga nandito sa altar, yung ating mga relic na makikita dito sa parish na ito. Dahil, Father, pati yung Stations of the Cross nandito rin. Meron din kayong relic. Yes, opo, yung 14 stations. Yun, yung stones, event sa mga life ng kapuso. passion ng ating Panginoong Jesucristo. Correct. Kung pupunta ho yung ating mga kababayan dito sa inyong simbahan, anong araw po kayo sila pwedeng pumunta? Anong oras? May mga ganun po ba kayo? May Opo. schedule? Bukas po yung aming simbahan ng Mondays to Sundays from 10 a.m. until 12, 2 p.m. until 5, at 7 o'clock p.m. until 7:30. At kung gusto naman po nila, pwede sila makipag-ugnayan sa aming parish office. Kung gusto nilang dumalaw as a group, they want na to celebrate Mass, to pray here in the church na ibang oras na hindi yun yung regular office hour namin, pwede naman po yun, possible naman. Pwede po ba nilang hawakan yung mga relic? Yes, pwede po silang makahawak. Yan. Actually, meron kami sa likuran na yung reliquarium niya. Yan. Okay. O sige, Father, mamaya pag-uusapan pa natin yung iba pang relic, no? Kasi para mas matetalye pa po natin yung mga relic na nandito ngayon na lalo yung mga Katoliko nating kababayan na nag-aabang po rito. Tumutok lang po kayo, magbabalik pa po ang unang hirit. Maraming salamat, Father James.